Ating alamin ang reaksyon ng mga tricycle driver at pasahero ukol sa malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ramdam ng mga tsuper at ng transport sector yung ipinatupad na oil price increase ngayong araw ng iba't ibang mga gasoline stations sa buong bansa. At syempre ayon sa kanila, lalo pat medyo may kataasan ngayong oil price increase ngayong araw, idagdag pa dyan yung mga ipinatupad na oil price increase noong mga nakaraang linggo ay talagang malaking epekto sa kanila. At alamin natin, Chris, kung ano ba yung pulso, ano ba yung reaksyon ng mga tsuper, partikular na mga tricycle driver dito nga sa AB Fernandez East sa lungsod ng Dagupan, kung ano yung kanilang reaksyon doon pa rin sa patuloy na pagtaas o yung adjustment sa petroleum products. Ito si Kuya. Hi sir, good afternoon. Live tayo ngayon sir sa One North Central Luzon. Sir, unang-una sa lahat, gusto ko lang malaman, kumusta ba yung inyong biyahe ngayon? Yung kita, kumusta ho ba sir? Medyo tumataas po yung yung gasolina, tapos matraffic pa po ma'am. Oo. Yun lang po ma'am eh. Mahina ang ngayon sa kitaan. Opo. Idagdag pa nga itong sinasabi nyo nga sir na syempre yung pagtaas sa oil sa presyo ng produktong petrolyo, talagang ramdam nyo ho yung epekto sir. Opo. Ramdam po namin mga driver po ma'am. Opo. Halimbawa sir, sa inyong kita, paano nakaka-epekto yun sir? Sobrang hirap po sa kita ma'am. Sa maghapon na kikitain po namin ma'am, mga 300, 250 hanggang ganun lang po ma'am. Sayang na sana sir, no, yung kung halimbawang mababa yung presyo ho ng produktong petrolyo, kahit pa paano medyo malaki ho yung maiuwi ninyo para sa pamilya. Opo. Kaya ang hiling nyo sana sir, kahit pa paano, Bumaba po yung ma'am, yung petrolyo po. magkano na ho ba per litro ngayon? Nasa ma'am, nasa 56 po. Medyo mataas. Opo. Maraming salamat kuya. Ano po pangalan ninyo kuya? Carlo Aquino po. Carlo, thank you so much Kuya Carlo. Alamin pa natin Chris yung pulso, yung reaksyon ng ilan pa sa ating mga kababayan. Hello Kuya, live tayo ngayon sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Gusto ko lang malaman yung reaksyon mo Kuya dahil ngayong araw panibagong pagtaas na naman sa presyo ng produktong petrolyo. Gaano yun kahirap para sa kagaya po ninyong nasa transport sector? Mahirap talaga ma'am kasi lalo na lang mamasada kami, mahirap yung kinikita namin dito sa pasada. Mas maganda sana kung babaan ba na konti. Kumusta ba? Lalo pat hindi lang ngayong araw di ba? Noong mga nakaraang linggo, tuloy-tuloy yung oil price adjustment. Oo, mas malaki talaga yung pinagtataas nila pag nagbaba, binting lang. Yan talagang yung kikita namin, malaking nawawala. Hindi naman makapagtaas sa, kumbaga sa fare, pasahe ng mga pasahero, no? Oo, pare-parehas ng pasada, parang yung pamasahe na parehas pa rin kahit matataas yung gasolina. Kaya ang inyong request sana, ang inyong kahilingan, Babaan pa sana konti. Talaga. mga magkano sa inyong palagay yung pinaka-safe na presyo dapat ng produktong petrolyo? Nakakikita na kayo kahit papaano? Nasa 52, ganun, pwede na sana, 51 o 50. Basta wag na siya magtaas ng 59, ganun, mahirap na rin. Maraming salamat Kuya. Anong pangalan ho ninyo? Alright, thank you so much Kuya Richard. Samantala Chris, alam mo, meron ding mga assistance na ginagawa ang national government para makatulong sa transport sector. Gaya na lamang yung binibigay na fuel subsidy sa transport sector, partikular sa mga jeep at maging sa mga buses at maging sa mga UV Express. Bukod pa yung ibinibigay na assistance sa mga tricycle driver. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.